Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kumpare, sa'yo na lang ang asawa ko. Ang sakit ng tiyan ko. Umaapdi na naman. Kailangan ko na naman kumain. Kapag hindi ko ito ginawa, baka kung ano pa magawa ko. Baka mas malala pa sa ginawa kong pagkain ng sanggol. Kailangan kong makalis dito sa bahay. Hindi ako pwedeng makita ng asawa ko. Hindi niya pwedeng malaman aswang ako. Si Janet na lang ang nagbibigay ng lakas sa akin para mabuhay ako eh. Kapag nawala pa siya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay. Wala na akong dahilan para mabuhay pa. Palingalinga sa paligid si Jim habang papalayo sa kanilang bahay. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang asawa nang lumabas siya ng silid. Tiniyak din niyang walang ibang taong makakakita sa kanya habang tumatakas. Palabas na siya ng bakuran nang biglang may humawak sa kanyang braso. Nay, bakit gising ka pa? Saan ka pupunta? 10 oras na ng gabi Nay, nagugutom po ako eh. Hindi ko ito mapipigilan. Huwag ka pong maglala. Doon lang ako maghanap ng makakain sa mga alagang hayop ni Paring Gary. Sabi niya sa akin, may ilang inahing baboy silang buntis eh. Pwede na yun. Kailangan ko lang lamnan ng pagkain ng tiyan ko. Baka lumala pa ito eh. Pwede, bantayin niyo na po si Janet. Baka magising eh. Ikaw na pong bahala sa asawa ko, Nay ha. Hindi na nakaimik ang kanyang ina. Mula nang maging aswang si Jim ay wala nang magawa si Aling Bidang kung hindi ang hayaan na lang ang anak na makuha ang pangangailangan nito. Pasensya ka na anak. Ang tanging may tutulong ko lang sa iyo ang matulungan kang maitago ang sikreto ng angkan natin. Kung magagawa ko lang na akuin ang sumpang ito sa ating pamilya, ginawa ko na. Pero ang tinamaan lang ng pagkaswang sa lahi natin ay ang mga lalaki. Akala ko hindi na mangyayari sa iyo ito dahil sumapit ang 30 mong kaarawan. Wala namang nangyari. Yung pala, nahuli lang ito dahil hindi sumakto ang kaarawan mo sa kabilugan ng buwan. Patawarin mo ko anak. Wala akong magawang tulong. Nay, wala naman po kayong kasalanan dito eh. Hindi naman po ikaw ang naglagay ng sumpa sa lahi natin. Ang sabi nga ng mga ninuno natin, sinumpa tayo ng mga mangkukulam na may malaking inggit sa atin. Ang buhayin po ako. Isang malaking pagpapasalamat ko na sa inyo yon, Inay. Saka ang pagtakpan ako sa lahat ng ginagawa ko. Wala na po akong may tutumbas doon. Sobra-sobra na po ang ginagawa niyo sa akin, Inay. Pero kailangan ko na po umalis. Inhatid na lang ni Aling Bidang ng tingin si Jim habang mabilis na tumatakbo papunta sa kakahuyan. Nakatuon lang ang isip ni Jim sa kulungan ng mga baboy ng kumpare niyang si Gary. Mabibilis ang mga hakbang niya dahil pinipilit niyang makaabot sa lugar na pinupuntirya. Pero habang tumatagal ay lalo namang nanghihina ang kanyang binti. Nauubusan na siya ng lakas. Nakakainis naman. Nanghihina na ang binti ko. Parang hindi na ako aabot. Hindi pwede. Kailangan ko makarating dun. Hindi ako pwedeng dito mawalan ng malay. Abot tanaw na ni Jim ang kulungan ng mga baboy. Pero bumagsak naman ang kanyang tuhod sa lupa. Hindi na siya makatayo dahil nawalan na ito ng lakas. Naikuyom niya ang kamao dahil sa panghihinayang. Hindi. Kunting-kunti na lang. Bakit di pa ako nakaabot? Nakakainis. Wala na rin ang lakas ang katawan niya. Tuluyan na siyang bumagsak na padapa sa lupa. Maya-maya ay tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang pag-alis ng kanyang espiritu sa kanyang katawan. Aswang nakantanod ang lahi nila Jim. Umalis ang kanyang espiritu sa katawan bago siya mambiktima. Enerhiya ng sanggol na nasa sinapupunan ng babae ang kanilang kinakain. Kapag nasa harapan na ni Jim ang kanyang bibiktimahin, hindi na lumalayo ang kanyang espiritu para manginain.
Pero kapag wala siyang makitang biktima, naglalakbay ang kanyang espiritu upang maghanap. Hindi niya napipigilan ang sarili dahil natatalo siya ng malakas na enerhiya ng sanggol. Hindi na niya nakokontrol ang sarili. Ang isip niya ay nakatuon na sa paghahanap ng sanggol na kanyang nararamdaman. Para siyang na-addict sa enerhiyang yon. May nararamdaman akong buntis na malapit. Ang bango nun, nakakatakam. Lalong kumakalaman tiyan ko. Kailangan ko yun para maibalik ko ang aking lakas. Nasaan ang sanggol na yun? Kailangan kita makita. Sumabay sa hangin ang kanyang espiritu at dinala siya nito sa isang bahay. Dito ko nararamdaman ang enerhiya ng sanggol. Lalo akong natatakam. Napakasarap naman. Ang bango-bango nito. Lumusot siya sa siwang ng bintana at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay. Sinundan niya ang enerhiya at mabangong amoy ng buntis. Nakita niya ang nakabukas na pintuan ng isang silid. Dito nagmumula yung mabangong amoy. Tama, may buntis nga. Ang sarap ng pagkain na to. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Malalamnan ko rin ang ganitong pagkain ng tiyan ko. Ang tagal ko rin nagtiis sa mga buntis na hayop. Pero iba talaga ang pagtao. Nilapitan niya ang buntis at inilapat doon ang dalawa niyang kamay. Nanlisik at lalong pumula ang kanyang mata. Humaba ang kanyang dila at sinimulan na niyang sipsipin ang enerhiya ng sanggol. Hindi niya pinapansin ang pag-ungol ng babae. Pabaling-baling ito sa higaan at iniinda ang kakaibang nangyayari sa katawan. Hinawakan ng buntis ang kanyang tiyan dahil nararamdaman itong sumasakit na yon. Nangiangat na ng babae ang kanyang ulo para tingnan ang nangyayari. Mabilis na humaba ang kamay ni Jim at hinawakan ang leeg ng babae para hindi ito makakilos. "Huwag kang titingin. Hindi mo magugustuhan na makikita mo," sabi niya sa babae. Alam niyang naririnig siya nito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may kakayahan ng mga buntis na makita at madinig ang kagaya niya. Nang marinig siya ng babae, nagsimula na itong sumigaw. Pilit niyang ginigising ang asawang katabi lamang nito sa higaan. Nagmadali naman si Jim sa pagsipsip sa sanggol na nasa sinapupunan ng babae. Bago pa magising ang lalaki ay natapos na siya sa pagkain. Nagmamadali siyang nagtago. "Oh, bakit sumisigaw ka, mahal? Anong problema? Nananaginip ka ba?" Hindi. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka dinudugo? Ang daming dugong lumalabas sa'yo. Sandali, itatapo kita sa ospital. Dito ka lang ha, tatawag ako ng tulong. Mabilis na umalis si Jim at iniwan na ang mag-asawa. Binalikan niya ang kanyang katawan. Pagkarating doon ay automatic kong hinigop agad siya ng katawan. Napatulala siya ng bumangon. "Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko kapag umihiwalay ang espiritu ko sa katawan. Pasensya na talaga kayo. Hindi ko naman yung ginusto." Pinalipas muna niya ang ilang sandali bago bumalik sa kanilang bahay. Naabutan niya ang ina na hinihintay siyang bumalik. Malungkot niya itong tiningnan. "Anong nangyari sa iyo, anak? Bakit hindi maipinta ang mukha mo?" "Nay, nakapambiktima po ako ng inosenteng sanggol. Hindi ko na kinaya kanina ang paglabas ng espiritu ko sa katawan ko eh. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko nang maramdaman ko ang enerhiya ng sanggol na nasa sinapupunan. Hindi ko naman yung ginusto eh. Pero nagawa ko. Pumatay ako ng sanggol, Nay. Pumatay po ako ng sanggol." Anak, hindi mo kasalanan yon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo yung ginusto. Kaya huwag kang mangamba.
Sa susunod, magagawa mo na itong pigilan. Opo, Nay. Ayoko na maulit ito. Hindi to pwede. Kailangan pa natin magparami ng mga alagang hayop. Kailangan maraming magbuntis sa kanila para hindi na ako tumatawid sa alaga ng iba. Saka, para hindi na ako naliligaw. Para hindi na ako nakakapambiktima ng inosenteng bata. Oo, anak. Gagawin natin ang lahat para maparami ang mga alagaan natin. Habang nag-uusap sila ay nagising naman ang asawa ni Jim. Nagtanong ito sa kanila kung bakit sila maagang nagising. Eto kasing si Jim nananaginip na masama. Eto't inaalo ko. Kasi masyadong nadala sa panaginip niya eh. Parang batang umiiyak. Natatakot ba naman? Nay naman. O bakit? Totoo naman Huwag ka nang mahiya sa asawa mo. Nahihiya si Jim sa asawa niya dahil sa rason ng kanyang ina. Mapagtakpan lang ang ginawa niya. Tinawanan lang naman siya ni Jeanette. Ay nako, kulang lang po yan sa kape. Mag-iinit na po ako ng tubig at magkape na po tayo. Dahil malapit ng mag-umaga, hinintay na lang nila yon habang nagkakape. Bago tuluyang sumikat ang araw, binisita na ni Jim ang mga alaga nilang hayop. Pinakain niya ang mga ito. Ay nako, naiinis talaga ako sa sarili ko. Gusto kong dumami kayo pero paano? Kada may mabubuntis sa inyo, kinakain ko na kagad. Paano ko kayo padadamihin? Kakainis talaga. Bakit ka nagsasalita mag-isa dyan, anak? Nay, ikaw pala. Nakagulat ka naman. Magkakatay po sana ako ng baboy ngayon kasi maraming pa-order si Jeanette. Kaya namumroblema ako paano ko mapapadami yung mga alaga natin . Ikaw naman kasi, napakatakaw mo. Inuubos mo yung anak ng baboy nyo kapag kumakain ka. Abay magtira ka naman kahit 2 para dumami pa yan. Kasi po… Ay nako, huwag kang mga tuwiran. Dapat matuto kang magkontrol. Hindi lahat dapat ubusin at hindi lahat dapat kainin. Kapag hindi mo na disiplina ang ugali mo, abay makakasanayan mo yan. Hanggang sa hindi ka na makontento at baka sapitin mo pa ang sinapit ng lolo Ibong mo, yung kapatid ng lolo mo. Ay, oo nga po pala no. Di po ba sabi nyo, pinagtulungan siya ng mga kapitbahay kasi naabutan siyang nilalapa yung mga alagang hayop nila? Oo. Hindi na kasi niya nakontrol yung pagkaaswang niya. Nalason na ang pag-iisip niya ng pananakam. Kaya ikaw, ayusin mo yung pag-iisip mo. Biglang napaisip si Jim sa sinabi ng ina. Naalala na naman niya ang ginawa niyang pambibiktima sa buntis nilang kapitbahay. Natutulala na naman siya kaya ginulat na naman siya ng ina. Sinabihan na siya nito na katayin na ang baboy para madala na sa kanilang mga suki. 12:00 na nang makatapos ang mag-asawa sa pagdadala ng mga karne ng baboy. Pauwi na sila sakay ng motor na may kolong-kolong na sidecar nang harangin sila ng kaibigan niyang si Gary. Oh, bakit ka maharang sa daan namin pre? Gusto mo bang magpasagasa? Abay, maiga ka dyan sa daan at dadaanan kita ng gulong. Hindi pre. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari sa asawa ni Paring Hunyo? Oh, bakit? Ano bang nangyari? Ayun, itinakbo pala sa ospital nung asawa niya. Nagising daw na dinudugo Hindi raw nila malaman kung ano yung nangyari. Kanina nga, bumalik si Paring Hunyo sa bahay nila para kumuha ng ilang gamit para dalhin sa ospital. Kaya nakibalita ako. Ang sabi niya nakunan daw yung asawa niya. Nalungkot talaga ako kasi di ba 2 buwan na lang mga anak na yun. Ang sabi raw ng asawa niya, nagising siya na may nararamdamang kakaiba. Pakiramdam daw niya may sumasalbahay sa kanya May naririnig pa raw siya na nagsasalita. Mukha raw sinalakay ng maligno yung asawa ni Paring Hunyo. Ang usap-usapan tuloy ngayon,
Baka anak ng maligno yung bata at kinuha lang ng totoong ama. Ay, grabe naman talaga yung mga konklusyon ng mga tao dito sa atin. Hindi ba pwedeng napagod o kaya may nagawang ikinasama ng pagbubuntis niya? Maligno talaga. Kung hindi maligno, ano? Aswang. Wala naman nababalita na aswang dito sa atin. Pero napapansin ko lang napapadala siyang mga buntis na nakukunan dito sa atin Kaya kayo ni Maring Jeanette mag-iingat kayo. Kapag nabuntis si Mare, huwag mong papagurin yan. Saka nga pala, dapat hindi mo na sinasama si Mare sa pagde-deliver ng mga karne na pa-order nyo. Paano mabubuntis yung asawa mo kung laging pagod? Ay naku pre, ikaw nga tumigil ka na. Nagdala ka lang ng chismis tapos kung saan na napupunta yung usapan. Saan ka ba talaga pupunta niyan? Doon lang kina Mang Herman. Manghiram kasi ako ng tandang Palalahian ko yung mga inahin ko. Wala kasi kwenta yung isang tandang ko Imbis asawahin yung mga inahin, abay, sinasabong ba naman? Ayun, kinawali ko nga. Uy, masarap yan Gusto mo? Aba, sabayan ng alak yan. O sige ganito, ihatid niyo muna ako kina Mang Herman. Tapos, daan tayo sa bahay. Tikman niyo yung manok ko. Kasi... Nako, si Maring Jeanette ba? Huwag mong alalahanin yan. Malakas tayo dyan. Di ba, Mare? Ha? O sige. Wala namang problema. Ihatid niyo na lang muna ako sa bahay kung magiinom kayo. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo mabait yan Ikaw talaga pre Basta sa inuman, ang lakas mong mangkuto. Titikman lang namin yung manok hindi ako magiinom. Oo, di naman kita pipilitin Saka, di kita babawalan loko. Pagkatapos nilang pumunta kina Mang Herman, dumiretso na sila sa bahay ni Nagari. Doon na rin sila pinakain ng hapunan. Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam naman si Jeanette na uuwi na dahil walang makakasama sa bahay nila ang biyenan. O sige, ihatid na kita sa bahay. Uy, ano ka pa pre? Ihatid mo pa napakalapit ang bahay nyo. Kahit nga nandito tayo natatanaw natin Hayaan mo na si Maring Jeanette. Kaya na niyang umuwi mag-isa Sa sobrang pagbabantay mo sa kanya hindi na makakalusot kahit engkanto Tingka na, dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Lapit lang ng bahay natin Pero di tayo makapag-inuman ng ganito. Kapag naubos tong bote, hindi na tayo ulit. Mars, huwag mo nang alalahanin si Paring Jim. Ihatid ko yun mamaya sa inyo. Hindi ko to lalasingin. Wala namang kaso sa akin ng malasing siya Alam ko namang madali ang malasing. Basta alam niya lang yung uuwian. O sige, may iwan ko na kayo Oh, di ba pre? Bilib talaga ako sa iyo Nakakuha ka ng babaeng napakabait Maganda pa. Nakakainis lang kasi wala siyang kapatid na babae. Puro lalaki na. Baka naman may pinsan pa siya. Ireto mo naman ako Ay nako pre. Mahirap ang reto-reto ngayon Ikaw rin ang mahirapan kasi baka mamaya hindi mo naman gusto pero sa dahil na reto, mapipilitan ka lang. Maghanap ka na lang. Mainam na yung ikaw na mismo makakilala sa kanya. Tingnan mo kami ng asawa ko. Ayos na ayos ang pagsasama namin, di ba? Oo nga. Ang kulang na nga lang sa inyo, anak mula nang magsama kayong dalawa pre, huwag mong masamain Pero, bakit hindi mo pa binibigyan ng anak ang asawa mo? Nasamid si Jim sa tanong na yon ng kaibigan. Hindi niya naubos ang laman ng basong itinagay sa kanya. Ikaw talaga pre, mga tanong mo, wala sa hulog Sana inayaan mo na muna akong ubusin tong laman ng baso. Tingnan mo, nasamid tuloy ako. Parang yun lang ang tanong nasamid ka. Pero bakit nga kasi? Hindi agad nasagot ni Jim ang tanong ng kaibigan dahil ang totoong sagot doon ay dahil sa natatakot siyang mabiktima niya ang kanyang mag-ina kapag nabuntis niya ang asawa. Pero hindi niya yun masagot dahil walang alam ang kaibigan niya sa tunay niyang pagkatao. Alam mo kasi pre, hindi naman kami nagmamadaling mag-asawa
Kung kailan ibigay sa amin, edi ibigay. Magiging masaya kami doon. Pero kung wala pa, dapat matuto kami maghintay. Sa bagay. Kasi mahirap talagang pilitin ng hindi uubra eh. Pero kung gusto na talaga ninyo, bakit hindi mo paalagaan sa hilot yung asawa mo? Alam mo ba yung asawa ni paring Hunyo? Alaga yun sa hilot. Tingnan mo, nabuntis. Saklap nga lang kasi nakunan. Hindi talaga patas ang mundong ito eh. Pero wag ka mag-alala, mabibigyan din kayo. Basta kapag nabuntis na ang asawa mo hindi pwedeng hindi ako ninong Oo naman, ikaw pa ba? Pero dapat maghanap ka na ng mapapangasawa mo nang hindi ka nakikialam sa kung sino-sinong mag-asawa Hayaan mo pre, ako naman may nagugustuhan Oh, talaga? Sino? Wag mo munang alamin, baka mausog Saka ko nasasabihin sa'yo kapag okay na. May ganun pa talaga Pero sige lang, susuportahan kita. Ganun dapat pre. Kahit anong mangyari, dapat suportahan tayo. O sige na, itagay na natin to. O sige, tagay pa. Baka may manok pa pre Ilabas mo na para mapulutan natin. Ay, oo nga. Madami pa no. Sandali, kukuha ko. Saka, kukuha pa ako ng isang bote pa Minsan lang to kaya sulitin na natin. At huwag kang maglala pre. Kahit gumapang ako sa kalasingan, ihahatid kita sa inyo. Loko. Nalibang ang dalawa sa kwentuhan habang nagiinom, kaya hindi na napansin ang paglipas ng oras. Hilong-hilo na sa kalasingan si Jim nang mag-aya na siyang umuwi. Pre, ako'y uuwi na Mukhang napasarap yung inuman natin Si Mrs. at saka si Nanay walang kasama sa bahay. Oo, wala ang problema pre. Ihatid kita, sandali lang Magpapaalam lang ako kay Nanay. Hindi mo ko dyan. Huwag ka nang magmaneho ng motor mo, ako na. Ang hina mo kasi, lasing ka kagad, kulang ka sa practice. Nang makapagpaalam na si Gary sa magulang ay binalikan nito si Jim para ihatid na sa kanila. Madilim na ang bahay nang dumating sila. Pre, mukhang tulog na nga sila. Sandali lang hintay mo ako dyan. Kakatukin ko lang si Mare. Dahil umiikot na ang paningin ni Jim ay pilit pa rin siyang dumidilat para makita ang nangyayari sa paligid. Nakita niyang nag-uusap na ang asawa niya at ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tinitingnan siya ng mga ito. Tumayo siya sa inuupuang kolong-kolong at kinausap ang asawa. Janet, mahal, hindi naman talaga ako lasing Itong si paring Gary lang masyado mapilit Inihatid pa ako. Tingnan mo, kaya ko pa maglakad Makakapasok pa ako sa loob ng bahay natin Hindi talaga ako lasing. Kagad na lumapit si Gary para alalayan siya. Sabi ko sa iyo pre, huwag kang tatayo Lasing ka na talaga makulit ka na. Halika, dadali na kita sa kwarto. Sabi ni Mare, wala pa si Aling Bidang Nagpunta dun sa kapatid mo, kina Mirna. Naiya tuloy ako kay Mare kasi ginabi tayo. Pero nagsorry naman ako Kaya hindi naman nagalit. Ano? Wala? Si Nanay? Sige lang pre. Pagkatid mo sa akin, pwede mo na kaming iwanan. Ako nang bahala sa asawa ko. Kaunting lambing lang yan. Di na yung galit. Tsaka, salamat rin sa pagkatid Nang maihatid na siya sa kwarto, narinig niyang nagpaalam na ang kaibigan sa kanyang asawa. Gusto pa sana niyang kausapin si Janet pero mas lamang na ang pagkaantok niya. Hindi na niya napigilan ang pumikit. Narinig pa niya ang pagpasok sa kwarto ni Janet at kinakausap siya nito pero tinulugan na lang niya. Mahimbing na ang tulog ni Jim nang magising dahil naramdaman niyang kumakalam ang kanyang tiyan. Sobrang hapdi nito na parabang gutom na gutom siya. Naalala niyang puro alak lang ang laman ng kanyang tiyan dahil hindi naman niya tinikman ang niluto ng kumpare. Alam niyang ang mga sangkap nito ay hindi pwede sa kanya.
Sa sobrang tindi ng kanyang gutom, hindi na niya hinanap ang asawa. Dali-dali niyang binuksan ang bintana ng kanilang kwarto at napatingala siya sa langit at nakita ang maliwanag na buwan. Ala, may buwan pala ngayon. Kaya pala iba yung pakaramdam ko ah. Pero nahihilo pa rin ako dala ng alak eh. Wala si nanay. Di bale, sandali lang naman ako eh. Kailangan ko lang kumain. Kahit nahihirapang kumilos dahil sa kalasingan, nagawa pa rin niyang lumabas ng bintana nang walang ingay. Dahil sa kagutuman ay hindi na nakapag-isip pa si Jim. Nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa paghahanap niya ng mabibiktima. Una niyang pinuntahan ang mga alagang hayop ng kaibigan niya at kinain niya ang lahat ng laman ng ipinagbubuntis ng mga inahin. Kahit naubos na niya, ay hindi pa rin siya nabubusog. Kaya ayaw ko ng bilog na buwan eh. Hindi ako nabubusog eh. Kumakalam pa rin ang tiyan ko. Naglalaway pa rin ako sa gutom. Gusto ko pa ng pagkain. Hindi sapat ang mga kinain kong yun. Hindi na napigilan na ni Jim ang pagbabagong anyo niya na nangyayari lang tuwing kabilugan ng buwan. Lumabas ang kanyang mga pangil. Humaba ang mga kuko at naggalit ang mga ugat niya sa katawan. Mabilis siyang naghanap ng mabibiktima. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga bubungan ng mga bahay sa kanilang lugar. Pinakiramdaman niya kung may buntis na nakatira doon. Kapag nakakahanap ng biktima ay walang pagdadalawang isip niyang hinihigop ang sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. Mas masarap talaga ang pagkain ito kaysa sa mga hayop lang. Naiibsan ang gutom ko, pati ang panginginig ng kalamnan ko. Ayan, nakakaramdam ako ng kaginhawaan. Nang makontento na siya, nagpasya na rin siyang umuwi. Dumaan siya uli sa bintana para hindi magtaka ang asawa niya. Umaasa siyang tulog pa ito. Pero laking gulat niya dahil wala ang asawa sa kanilang silid. Ha? Nasaan siya? Baka hinahanap ako ah. Teka, delikado to. Baka mamaya natutunugan na niya ang ginagawa ko. Palabas na siya ng silid nang may marinig siyang ingay sa sala. May mga gamit na nahuhulog doon. Narinig din niya ang pagsara ng pinto. Nang makalabas siya ng silid, kaagad niyang hinagilap ng tingin kung saan nanggagaling ang ingay. Nakita niya si Jeanette na pinupulot ang ilang display sa sala na nahulog sa sahig. Oh, anong nangyari? Ha? Kasi may pusang nakapasok. Nagising ka ba? Oo akala ko kung ano na. Sumilip pa si Jim sa bintana para tingnan kung talagang pusa ba ang pumasok sa kanilang bahay. Nakita niya ang kumparing si Gary na nagmamadaling naglalakad palayo. Kahit may kalayuan ito sa kanyang paningin, ay alam niyang ang kaibigan yon dahil sa tindig nito at paglalakad. Napaisip siya sa nakita. Bakit ngayon palang pauwi si paring Gary? Nakatulog ba siya? Saan? Dito ba sa bahay o sa labas? Natigilan ng kanyang pag-iisip nang bigla siyang tawagin ng asawa. Mahal, may kailangan ka ba? Kasi babalik na ako sa kwarto. Ha? Wala na. Sige, mauna ka na sa kwarto, mahal. Susunod na ako. Pumunta muna siya sa kusina para uminom ng tubig, pagkatapos ay pumasok na rin sa kwarto para matulog. Ngunit dahil sa mga nakita niya, naging palaisipan sa kanya ang lahat. Naisip niyang tuksohin ang kumpare kapag nakita sila. Gusto niyang sabihin na hindi lang siya ang nalasing kundi mayroong isang mukhang nakatulog sa daan at umuwi ng madaling araw. Naging abala silang mag-asawa dahil marami ang umorder sa kanila ng karni ng baboy at manok. Ilang araw silang pagod at puyat dahil sa pagkakatay ng kanilang mga alaga. Habang tinitingnan ni Jim ang mga alaga nilang baboy, napapailing siya dahil kakaunti na lang ang mga ito. Napalingon siya nang biglang tawagin ng asawa.
Mahal, aalis muna ako ha. Pupunta ako sa kabilang barangay. Sasamaan ako ni Lydia doon sa kakilala niyang naghahanap daw ng mabibilhan ng karning baboy. Magpapabinyag daw kasi ng anak yung kakilala niya. Isasabay sa fiesta. Ganun ba? Samahan ko na kayo. Malayo-layo din yon. Ay, wag na. Matulog ka na lang. Ilang gabi ka ng puyat dahil sa pagkakatay eh. Ipahinga mo yung katawan mo. Kaya ko na to. Marunong naman ako magmaneho ng motor eh. Oo, di sige. Mag-ingat kayo, mahal ah. Oo, sige. Pagkaalis ng asawa, nagpaligo na si Jim ng mga alagang baboy pagkatapos ay nagpa siya ng matulog matapos maglinis ng katawan. Dahil sa kung anong isipin, hindi siya makatulog. Kakainis naman oh. Di talaga ako mapalagay. Magpapa-order ng baboy si Jeanette. Paano kung madami ang kukuha ng karne? Yari ah. Kailangan kong puntahan si paring Gary para makaamot ng baboy kung sakaling kulangin kami. Sandali nga, mapuntahan ko. Kagad niyang pinuntahan ng kaibigan pero hindi niya ito naabutan sa bahay. Sinabi ng ina nito na pumunta raw sa kaibigang si Hunyo. Nagpasya si Jim na sundan ng kaibigan doon. Kahit may kalayuan ng lugar na yon sa kanila, nilakad na lang niya yon kahit kasikatan ng araw. Nasa bandang liblib na siya ng daan papunta sa lugar ni Hunyo nang maaninag niya ang motor nilang may kolong-kolong na nakakubli sa isang damuhan. Sandali nga. Kolong-kolong ba namin yun? Bakit nandito? Anong ginagawa dito ng sasakyan namin? Teka. Si Jeanette, nasaan siya? Hindi kaya inatake siya ng mga masasamang loob? Sinabi ko na kasing ihatid ko siya. Napakatigas ng ulo niya. Hindi ako pwede mag-isip na masama. Baka nasiraan lang yung motor namin at naganap siya ng tulong. Teka nga, matingnan nga yung sasakyan. Nilapitan niya at kinilatis ang sasakyan pero wala siyang nakitang sira dito. Maayos ito at tila sinadyang itinago sa lugar na yon. Bakit nandito to? Nasaan yung asawa ko? Sa kakatanong sa sarili, maya-maya ay nakarinig siya ng kakaibang ingay sa di kalayuan. Ginapangan na siya ng malakas na kutob. Pinagana niyang malakas na pandinig para mapakinggan kung nasaan nagbumula ang ingay na yon at kung sino-sino ang naroon. Naglalakad siya para hagilapin ang mga taong tila naghaharutan. Habang papalapit siya sa kanila, lalong lumalakas ang kanyang kutob dahil nakikilala na niya ang mga boses na yon. Si Jeanette? Si Gary? Hindi. Nagkakamali lang ako ng naririnig. Hindi kayo mga yan. Baka naiingkanto lang ako at ginagaya kayong dalawa. Pwes, hindi ako padadaig sa engkanto. Lakas ng loob nila na dayain ang pandinig ko. Unti-unting nilapitan ni Jim ang pinagkukublihan ng dalawang taong kanyang naririnig. Nagtago siya sa isang puno na nasa malapit pagkatapos ay sinipat niya ang mga naroon. Tumambad sa kanyang paningin ang asawa niya at ang kaibigang si Gary na gumagawa ng milagro sa ilalim ng puno ng tupig. Tila sinadya ng mga ito ang magkita ng palihim dahil may nakalatag pang makapal na kumot sa damuhan at nakapaligid sa mga ito ang masasarap na pagkain. Nagsimula ng pinanginigahan ng kalamnan si Jim. Pumigit siya at nagbuntong hininga. Hindi, namamalikmata lang ako. Hindi sila ito. Hindi nila ito magagawa sa akin. Habang kinukumbinsi niya ang sarili na baka dinadaya lang siya ng paningin, natatalo naman ito ng mga naririnig niyang ungol at ang linghing ng dalawa. Dahilan para balutin na sa galit si Jim at umabot na ito sa kanyang ulo. Matalim na ang kanyang paningin. Nanlilisik na sa galit ang kanyang mga mata. Nakakuyom ang kanyang kamao habang papalapit sa kanila at nakahanda na siyang manugod.
Paano nyo nagawa sa akin to? Kailan nyo pa ako ginagago? Jim, pare, Huwag mo ako mapare-pare. Kailan mo pa sinusulot ang asawa ko? Ulang ya ka? Anong matatamis mong pangako sa kanya, ha? Hindi na hinintay pa ni Jim na makasagot si Gary. Sinalubong niya ng malakas na suntok ang paglapit nito sa kanya. Mabilis na tumilapon si Gary sa lupa. Sumigaw naman si Jeanette at pilit niyang pinapakalma pero binigyan rin siya ng isang malakas na sampal. Kailan niyo pa ako pinipendeho, ha? Bakit niyo ito nagawa sa akin? Pinagsusuntok ni Jim ang kaibigan. Dahil mas malakas siya dito, hindi man lang ito makaganti hanggang sa manlupaypay na lang. Gumagapang na ito sa lupa nang tigilan niya ang pambubugbog. tama na. Tigilan mo na, Jim. Baka mapatay mo siya. Parang awa mo na. Awa? Kayo nga ito mga walang awa eh. Ako pa talaga ginago nyo? Sasaktan pa sana ni Jim ang asawa pero natigilan siya nang marinig ang mahinang boses ni Gary. Tama na, pre. Huwag mo saktan si Jeanette. Ako na lang. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Pareho lang natin siyang minali. Wala siyang kasalanan dito. Oo nga, wala siyang kasalanan. Kasi ikaw ang gago. Ano-ano ba pinangako mo sa kanya, hayop ka, ha? Papatayin talaga kita. Tama na, Jim. Tama na. Parang awa mo na. Bago pa muling masaktan ni Jim ang kaibigan ay natigilan siya nang hampasin siya ni Jeanette sa likod gamit ang malaking tuyong sanga. Lalong nanlilisik ang mata niya nang tingnan ng asawa. Hindi niya napigilan ang unti-unting pagpapalit ng anyo dahil sa matindi niyang galit. Nakita niya ang pag-atras ni Jeanette dahil sa takot. Halimaw ka! Isa kang halimaw! Halimaw! Nataranta siya dahil sa pagsigaw ng asawa. Nagmamadali siyang tumakas. Tumakbo siya sa kakahuyan at dun sumigaw ng pagkalakas-lakas. Taranta ang mga ibong naroon sa kanyang pagsigaw at nagsilipara ng mga ito. Umiiyak siya sa galit habang sumisigaw. Bakit? Bakit? Saan ba ako nagkulang? Ano bang hindi ko naibigay? Oo, mas lamang nga ang sinaulog yun pagdating sa pinansyal. Dahil malaki ang lupay nila eh, at marami silang mga alagang hayop. Mas marami silang pera. Pero ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo, Jeanette. Pero bakit si Gary pa? Bakit nagawa niyo sa akin to? Bakit? Pinalipas ni Jim ang oras sa kakahuyan. Pinalipas niya rin ng matinding galit. Pilit niyang inaalis ang galit sa puso niya pero hindi niya magawa. Nang sumapit ang gabi, nabuo sa kanyang isipan ang paghihiganti. Nilusob niya ang mga alagang hayop ni Gary at nilapa ang mga yon. Wala siyang itinira kahit isa. Pagkatapos ay muli siyang nagtago sa kakahuyan at nilunod na naman ang sarili sa matinding emosyon. Ilang araw siyang nagpalipas doon hanggang sa medyo humupa na ang kanyang galit. Nagpasya siyang hagilapin ng asawa. Palim siyang bumalik sa kanilang bahay at tanging ang inalang niya ang naabutang naroon. Nay, nasan po si Jeanette? Jim, anak, ilang araw kitang hinahanap. Sobra akong nag-aalala sa iyo. Ang nangyari ba sa mga alaga ni Gary? Ikaw ba ang may gawa nun? Dapat lang yun sa kanya, Nay. Gidago niya ako eh. Sinulot niya ang asawa ko. Nasaan si Jeanette? Hindi ba siya umuwi dito? Hindi ko siya naabutan dito. Walang tao dito sa bahay ng datnan ko. Akala ko umalis kayo mag-asawa. Si Gary na ospital. Anong nangyari sa kanya? Ikaw rin ba ang nanakit sa kanya, anak? Nay, ang sakit. Niloko nila ako eh. Nahuli ko sila.
Niloloko nila ako. Hindi ko man lang sila natunugan. Magagaling magtago mga hayop na yon. Sabihin niyo sa akin, nasaan ang asawa ko? Teka, hindi kayo sumama siya kay Gary. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Babawiin ko siya. Anak, hayaan mo nga ko na ang kumausap sa kanya. Dumito ka lang sa bahay. Hindi ka pwedeng makita ng mga tao sa ganyang itsura. Bakit hindi mo naman maibalik ang itsurang tao mo? Dahil sa sinabi ng ina, nagising si Jim. Doon niya naalalang ilang araw na siyang nasa anyong aswang habang nasa kakahuyan at hindi na niya nagawang ibalik ang pagiging tao. Kumalma siya at unti-unting ibinalik ang normal na itsura. Hindi po, Nay. Ako na ang kakausap kay Gary. Anak, huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo, ha? Isipin mo ang sarili mo. Kapag nalaman ng mga tao ang sikreto mo, hindi sila magdadalawang isip na patayin ka. Kaya pakiusap, mag-iingat ka. Opo, Nay. Mag-iingat po ako. Pagkatapos nilang mag-usap, kaagad na umalis si Jim para puntahan si Gary. Habang naglalakad, naaninag niya sa unahan ng asawa. Ha? Si Jeanette yun ah. Pinuntahan niya talagang lalaking yun? Mas inalala niya kaysa sa akin? Bakit? Hindi siya nagsayang ng oras. Maingat niyang nilapitan ng asawa. Nang makalapit ay hinablot niya ito. Sa pilitang kinarga at dinala sa liblib para doon kausapin. Ibinaba niya ito dahil napupuno na siya ng sugat dahil sa mga kalmot nito sa kanya mula sa pagwawala. Huwag ka matakot. Kakausapin lang kita. Halimaw ka! Oo, halimaw nga ako, Jeanette. Isa akong aswang. Pero hindi yun dahilan para saktan kita. Minahal kita eh. Nang higit pa sa sarili ko. Iningatan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pero anong ginawa mo sa akin? Niloko mo ko. Kay Gary pa? Gaano na katagal, ha? Gaano katagal mo na akong niloloko? Hindi mo ako mabigyan ng anak, Jim. Gusto ko ng anak. Pero hindi mo maibigay sa akin. Ano? Anak? Iniisip ko na baka may diferensya ka. Nung una, gusto ko lang mabuntis. Pero nahulog na ako kay Gary. Nahulog na kami sa isa't isa. Plano naman namin sabihin pero naunahan mo lang kami. Talagang balak mo kong iwan at sasama ka sa kanya? Humagulgol na lang si Jim nang marinig ang sagot ng asawa niya. Inamin itong balak na nga siyang hiwalayan. Sobra siyang nasaktan. Hindi niya yon matanggap kaya ibinuhos niya ang galit sa pagsusuntok sa katawan ng puno. Hindi niya matanggap na ang isang bagay na hindi niya ibinibigay sa asawa ay ang magiging dahilan para magtaksil ito sa kanya. Hindi na niya ito sinagot. Iniwan na niya roon si Jeanette. Umalis siya para kausapin si Gary. Inikot niya ang lupain ng kaibigan para hanapin ito at natagpuan niya sa pastulan ng mga baka. Jim, anong ginagawa mo dito? Wala si Jeanette dito. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Ha? Napangisi si Jim nang hindi makasagot ang kaibigan. Nakita niyang nanginginig ang binti nito habang humahakbang paatras. Oh, huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Kakausapin lang kita. Halika, mag-usap tayo ng masinsinan ngayon. Sa pilitan niyang dinala si Gary sa may puno ng mangga at marahas na pinaupo sa ilalim nito. Pagkatapos ay tinabihan niya ito at kinausap. Magseryoso tayo ng usapan. Ayoko magsisinungaling ka sa akin ha. Huwag na ngayon. Matatanda na tayo para takpan ng kasinungalingan ng kasalanan. Ngayon, kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ng asawa ko? Humugot muna ng isang malalim na hininga si Gary bago sumagot sa mga tanong ni Jim. Hindi pre. Ang totoo niyan
Magkakilala na kami ni Jeanette bago pa kayo magkakilalang dalawa. Natatanda mo ba, nung pumunta ako sa kabilang bayan dahil nagpapatulong si Papa na magtayo ng negosyo doon? Doon ko siya nakilala. Naging malapit kami sa isa't isa. Niligawan ko siya noon. Pero bigla na lang siyang nawala eh. Lumipat sila ng lugar. Akala ko umalis siya kasi ayaw niya sa akin. Mahigit 1 taon din ako doon kasi iniwan ko si Papa na ayos na ang negosyo namin doon. Tapos pinauwi na niya ako para asikasuhin naman yung pag-aalaga sa mga hayop namin. Kailangan kasi yun sa negosyo eh. Nung dumating ako dito, ipinakilala mo sa akin ng mapapangasawa mo. Di na ako umimik pre, kasi sabi mo mahal mo siya. Kaya tinanggap ko na lang na baka hindi nga kami para sa isa't isa ni Jeanette. Sinubukan kong layuan siya eh. Pero palagi mo kaming pinaglalapit. Hanggang sa hindi ko na matiis. Palihim ko nang kinausap si Jeanette. Hanggang sa manumbalik yung pagtitinginan namin. I'm sorry pre. Hindi ko sinasadya. Demonyo. Pero balak mong agawin. Sabi ni Jeanette anak lang daw ang gusto niya. Inisip niya kasing baog ako kaya balak niyang magpabuntis lang sa'yo. Alam ba kung bakit hindi ko siya binigyan ng anak? Kasi aswang ako pre. Kumakain ako ng hayop, ng tao, ng sanggol. Sa sobrang takot ko na baka mabiktima ko yung asawa ko kapag nagbuntis na siya, kaya hindi ko siya binuntis. Pero inamin niya sa akin na talagang nahulog na siya sa'yo at balak na nga niya makipaghiwalay sa akin. Ibig sabihin, mas mahal ka niya. Mas minahal ka niya. Kasi mas una kanyang minahal kaysa sa akin Ang lupit naman. Sana sa umpisa pa lang sinabi niyo na kagad sa akin. Sana hindi na umabot sa ganito lahat. Pre, patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya. Nadala lang kami sa bugso ng damdamin. Hindi na namin napapansin yung ginagawa namin Ako rin. Hindi ko na rin alam kung kaya ko pang isipin na hindi kayo lapain. Ang sarap niyo siguro kainin, no? Huwag mo saktan si Jeanette, pre. Ako na lang. Sa akin mo ibuhos ang lahat ng galit mo. Hindi ako lalaban. Ako na lang ang biktimahin mo. Hayaan mo siya mabuhay. Mahal ka naman niya Suyuin mo siya ulit. Bawiin mo siya. Hayop na payo yan. Sa tingin mo masarap kumain ng tangang kaibigan? Ilang araw din ako nag-isip kung gusto ko kayong biktimahin. Nung unang araw pa lang, sana ginawa ko na Pero mas pinili kong kainin ng mga alaga mong hayop. Mas masakit yun, di ba? Ang unti-unting malugi ang negosyo nyo. Pero tama si Jeanette Hindi ko nga siya kayang bigyan ng anak. May magagawa pa ba ako kung iwanan niya ako dahil lang doon? Masakit man para sa akin to. Pero mahal ko siya Kaya mas pipiliin ko siyang maging masaya. Pre, pinapaubaya ko na sa iyo ang asawa ko. Sa'yo na siya. Pero ipangako mo lang na hindi mo siya sasaktan Ibigay mo sa kanya ang gusto niya na hindi ko kayang ibigay. At sa oras na saktan mo siya, tanda mo to, babalikan kita. Hindi ako magdadalawang isip na sakmalin ng liig mong hayop ka. Bilang ganti sa gagawin kong pagsasakripisyo sa tuwing magagalit ako, ibubuntun ko na lang sa mga alaga mong hayop. Mag-alaga ka ng marami, yung hindi ako mabibitin Dahil baka magdilim ang paningin ko sa gutom, makain ko yung magiging anak niyong dalawa. Sige na, sundan mo siya. Mukhang balak na niyang lumayo Pigilan mo, habulin mo. Aalis siya? Baka nga nakalayo na yun Kaya sige na, bilisan mo na. Ipinagtulakan na niya ang kaibigan para sundan nito ang kanyang asawa. Masakit man sa kanya ang desisyon na yon, inisip niyang yun ang tamang desisyon na nagawa niya. Hindi talaga tayo pwede, Jeanette.
Ang aswang ay para sa aswang. Ang tao ay para sa tao. Mahal kita ng sobra, kaya hindi kita hinawaan ng pagiging aswang ko. Dahil alam kong mas isusumpahan mo ko kung ginawa ko yon. At mas mahihirapan ka. Ayoko mangyari yun eh. Hangad ko maging masaya ka. At kung mas masaya ka sa kanya, hayaan mo na akong magdusa. Mahal na mahal kita. Masakit sa akin na mawala ka. Binalikan niya ang kanyang ina sa bahay at inaya na itong lisanin ng lugar na yon. Sigurado ka na ba, anak? Wala na po akong dahilan para manatili dito, Nay. Maghahanap na po ako ng bibili ng lupa at bahay ko dito. Sa ibang lugar na lang po tayo magsimula ng buhay. Ilang buwan na ang lumipas. Unti-unti nang nabubuo ni Jim ang kanyang sarili. Nakapagpundar na uli siya ng maliit na negosyong talipapa sa bagong lugar na nilipatan nilang mag-ina. Nag-alaga uli sila ng mga hayop. Pinaparami ang mga ito dahil bukod sa kailangan niya ng pagkain, kailangan niya rin ng pera. Pero sa tuwing maaalala niya ang sakit ng pagtataksil sa kanya ng 2 taong naging mahalaga sa kanya, binabalikan niya ang lugar ni Gary. Kagaya ng sinabi niya rito, nilalapa niya ang mga alaga nitong hayop. Bilang kabayaran sa kasalanan nito sa kanya. Bilog ang buwan nun. Halos magpiesta siya sa panginginain sa mga alaga ni Gary. Tuwang-tuwa siya dahil napakaraming buntis na hayop ang naroon. Halos hindi na niya mabuhat ang sarili sa kabusugan nang huminto siya manginain. Hinintay niyang sumikat ang araw. Nagtago siya sa di kalayuan. Gustong-gusto niyang makita ang reaksyon ng mukha ng dating kaibigan sa oras na makita nitong halos maubos na ang alagang hayop. Pero laking inis niya nang kabaliktaran ang nangyari sa inaasahan niya. Hindi na nabigla si Gary sa kanyang nakita. Ngumiti pa ito at nagsalita na tila ba kinakausap siya nito. Paring Jim, kumusta pagkain mo kagabi? Sana nagustuhan mong lahat ng yon. Di ba sabi mo, patabain ko sila para masihang ka? Kaya sana nag-enjoy ka talaga kagabi ha. Sa susunod, mag-aalaga pa ako ng baka o kaya kabayo, kalabaw, elepante. Mas malaki siguro, mas okay. At sa susunod na pagdalaw mo, may bago na akong alaga. Hindi lang baboy ang makikita mo dito sa farm. Sira ulo. Nakangiti pa ang hayop oh. Di ako natutuwa sa ginagawa mo, Gary. Dahil mahirap makalimot. Natigilan si Jim nang marinig ang boses ni Jeanette habang papalapit ito kay Gary. Si Jeanette? Kumusta na kaya siya? Titig na titig siya nang makita ang dating asawa. Pero kalaunan naituon niya ang paningin sa tiyan nito. Naaamoy niyang may laman ang sinapupunan ng babae. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Jim. Naglalaway siya sa mabangong amoy na yon. Mukhang mas masarap ang pagkain na ginawa mo para sa akin, Gary ha. Mas nagustuhan ko yan. Hindi na umalis si Jim sa lugar na yon. Nagbantay siya hanggang sa sumapit ang gabi. Lalong lumakas ang kanyang pang-amoy. Nanunot sa kanyang ilong ang amoy ng sanggol sa sinapupunan ni Jeanette. Pinilit niyang pigilin ang sarili pero nawala siya sa katinuan. Nadaig ng mabuti niyang pag-iisip ang pananakam ng pagiging aswang niya. Nadagdagan pa ng galit dahil sa pagtataksil ng dalawa. Hindi na niya namalayan na humiwalay ang kanyang espiritu sa katawan at natagpuan na lang niya ang sarili na nasa loob ng kwarto ni Gary at Jeanette. Nanlilisik ang mga mata niyang titig na titig sa tiyan ng babae. Bunga ng pagkakasala ang batang yan. Kawawa kung mabubuhay siya.
Ang dapat sa kanya, kinakain lang. Hindi na napigilan ni Jim na higupin ang enerhiya ng sanggol. Sinimot niya ito hanggang sa tuluyang malusaw ang buong buhay sa sinapupunan ng dating asawa. Bago iwan ang lugar na yon, isang nakakatakot na pagngisi ang pinakawalan niya. Hindi pa panahon para sa inyong dalawa ang maging masaya. Hinayaan ko kayo magsama para igawa lang ako ng magiging pagkain ko sa tuwing bilog ang buwan. Hindi pa ito ang panahon para magkaroon kayo ng anak, mga taksil. Ako magpapasya kung kailan kayo magkakaroon ng pamilyang buo na kagaya ng pinapangarap nyo. Hindi pa ngayon yun. Hindi pa. Iniwan niya ang lugar na yon habang natataranta ang lahat dahil nagising si Jeanette na umiiyak dahil sa takot nang makita nitong nilalabasan siya ng napakaraming dugo. Iandaan niyo sa sasakyan! Madali kayo! Kailangan madala ko ang asawa ko sa ospital! Kailangan mailigtas ang anak namin! Bilisan niyo! Jeanette, honey, uminahon ka lang ha. Magiging maayos din ang lahat ng ito. Sa di kalayuan, nakangiti lang si Jim habang nagmamasid sa kaganapan sa bahay ng dating kaibigan. Gary, pare, nakikiramay ako sa pagkamatay ng unang anak niyo. Yan ay kabayaran ng mga kataksilan niyong dalawa. Wakas!